Wap, oh. Di ba? Oh. Dito naka-clip. Ano yan ang ibig sabihin yan? May short to. Di ba? May shortage siya. Bakit ganun? Ngayon, tanggalin ko yung input niya, ay yung audio out niya. Tanggalin ko muna ito. Teka lang. Yan, tinanggal ko ha. Speaker yan. Ngayon, oh, hala. Ang ganda ng mukha nyo. Kulay blue. Blue, ano ba tawag dito? Parang blue green, ano? Power amplifier ulit. Sa ngayon, maraming nagsasabi na kung bakit, o maraming nagtatanong kung bakit ko tinatakpan yung brand na kesyo takpan natin dahil iniiwas ba? Matawag yan, iniiwas. Kaso, hindi yun yung point ko. Kasi may mga bagong polisiya ngayon sa Facebook o hindi sa YouTube na kung maaari sana takpan yung brand. Huwag nang banggitin yung brand or huwag na ipakita yung brand, di ba? Okay, kaya kumari, ganun na yung gagawin natin. Kung may makita man kayo na walang takip, yun yung mga una pa nating mga video yan, mga stock videos natin na hindi na natin na-edit. Okay? Yung may-ari nito, hindi ko nakausap. Dinala rito sa shop, wala ako. And then, hindi ko nga alam kung anong pinaka-issue nito eh. Bahala na. Naka-plug na to, and then nakatanggal na yung takip nyo. Nanggal ko yung takip para mas mabilis sana yung video natin. And then, ma-check up ko na. Ay, naka-plug na yun doon. naka-plug na sa bulb natin. Tingnan nyo kung ano mangyari. Okay. Yan, naka-normal naman doon. Okay, naka-normal naman. Naka-normal naman siya. Wala siyang protect. Ngayon, meron akong isang napansin. Lagyan ko sana ng speaker ito and then audio input kasi nga lalagyan ko sana ng audio, titesting ko sana yung audio niya kung normal. Pero ito yung mangyari. Maglalagay ako ng speaker. Maglalagay tayo ng speaker, okay. Yan, speaker pa lang nilagay ko ha. Wala pang input yan. Pansinin nyo kung ano mangyari. Wap, oh. Diba? Oh. Dito naka-clip. Ano yan ang ibig sabihin yan? May short to. Di ba? May shortage siya. Bakit ganun? Ngayon, tanggalin ko yung input niya, ay yung audio out niya. Tanggalin ko muna ito. Teka lang. Yan, tinanggal ko ha. Speaker yan. Ngayon, oh, hala. Channel 1 na tinanggal natin. Ngayon, channel 2 naman. Manutin natin yung channel 2. Baka sa channel 2 may problema. So, ayan, tinanggal natin to. Okay. Oh, hala, nag-normal. Nag-normal, nakaprotect dito. Ngayon, babalik ko itong channel 1. Balik natin. Pak. Okay, ito nakakabit. Channel 1, nakibalik ko yung channel 2. Nakangat pa rin. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay, nag-normal yung channel 1. Nasa channel 2 ang problema. Ganun lang yung diskarte pag kung paano mag step by step ng pagto-troubleshoot. Naka-range ng 2.5. Okay. Ngayon dito. Oh, may bias naman ah. Yan siya oh. Diba? Nasa 0.4 yung bias niya. Dito. Zero bias naman dito. Dito, hoy. Dito wala. Dito naman wala. Ang gulo nito ah. Dito naman walang bias. Wala siya oh. Okay, dito naman ang taas oh. Halos magpo 0.5. Silipin natin yung likod niya kung ano yung setup na nakalagay. Baka mamaya naka-bridge ito. Tingnan natin. Naka stereo naman siya. Naka low pass. Naka 1 volt. Tapos naka LPF. Oh, naka stereo naman ah. Channel 1 muna tayo dahil walang bias ito. Papatinuin natin yung bias niya. Kadalasan dyan yung trimmer lang na yan oh. Ang design nito halos parehas lang ng LX20, LX10, Ace na CE3. Ayan, isa lang sila nito. Dinagkuan lang, kumbaga in-upgrade lang siya ng konti kasi 1, 2, 3, 4, 5, naka 5 years na ito.
5 pairs ito. Tapos sa may capacitor naman 2, 4, 6, 8, 8 na. 8 capacitor. Tapos sa output 73. Mataas ka ng konti kasi 68 lang yung LX20. Ito nagiging 73 siya. Okay. Inalas ko na yung channel 1 ito dito. Tapos same lang yung ginagamit ko na trimmer dito. Same lang sa LX20. Ang kagandahan sa ganitong board is hindi na tayo magbabaklas ng mismong board sa may sink kasi double sided siya. Pwede tayo maghinang dito sa taas. Pwede tayo maghinang. Tapos naka 5 pairs na yan. Yan ang laking pabor sa atin. Di ba? Then yung unang labas ito, mga unang labas ng ganitong design to, dahil yung uling labas nila ngayon is may fuse na. Ito wala pang fuse ito. Yun pa yung paglalagyan natin. Lalagay pa tayo ng fuse mamaya dyan. Okay? Sa ngayon, maglalagay muna ako ng fixed bias dito. 202 and then 102. Lagay natin dito is 220 and then 1.8. Same lang ginagamit ko dito sa may LX20. 220, 1.8. Ayan, 1.8 to 20. Try natin ibalik to. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng bias or magiging normal yung bias. Na kanina zero bias yun. Naibalik na natin sa may kable. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyari. Uy. Teka lang, baliktad. Teka lang. Baliktad pala yung wire. Yung negative napunta sa positive. Iilaw yan kapag may bulb. Kung wala kang bulb, tapos yan, putok yan. So, ayan. Tingnan natin kung ano yung dalawang pula. Tingnan natin. Ngayon, mag-check tayo ng biasing nito. Natin kung may bias siya or wala. Dito, mataas bias dito pero pwede na rin. Tapos dito na natin kung may bias. Ayun, meron na. Yan normal, di ba? Nag-normal siya. Ayan nasa 0.3. Yan naman laging ginagamit ko na bias dito. Nasa 1.8 and then 220 ohms. Dito, medyo mataas-taas ng konti ito dito. Ngayon, ibababa natin to. Ibababa natin ito. Pares lang natin siya dito. Siyempre, fixed bias natin yan. Sana hindi sira yung relay. Ito naman, papasadahan naman natin to. Baklasin ko ito. Tapos i-fixed bias natin. Baklas, and then binaklas ko na ulit. Binaklas ko na yung board, siyempre. Channel 2. Ito channel 2 dito. Ngayon, tinanggal ko na yung mga trimmer. Ito yung mga trimmer nyo. Yan, ito. 102. Dito 102. Dito is 202. 2K. 1K. Ayan. Ngayon, ang nilagay natin na bias dito is 1.8K. 1.8K ito. Tapos dito naubusan ako ng 220 ohms na 1/2. Meron ako doon, mga 1/4 lang, maliliit. Ngayon, nag-series na lang ako. Ayan, dalawang 100 ohms lang, pwede na yan. Dalawang 100 ohms. Ang ginagamit ko, 200 hanggang 220. Baka sabihin nyo, ba't iba? Okay lang yun, kahit na magkaiba. Okay lang yan, kahit 180 lalagay mo rito pwede. 200 ohms na lang yung labas nito. Dalawang 100 ohms naka-series. Para kahit paano medyo matibay naman siya. Okay? Kaya importante, kailangan dito ang maitama mo. Yan, 1.8K. Balik natin to. Try natin kung magkakaroon ng magiging normal yung bias niya na magiging katulad sa isa. Nasa 0.3 lang. Kapag maging normal ito, punta tayo rito. Kasi walang fuse ito. Ito yung mga unang labas ng ganitong modelo na wala siyang fuse. Pero yung mga ngayon nilang labas is may fuse na. Ngayon, maglalagay tayo dito. Babaklasin natin yung power supply na yan. Maglagay tayo ng fuse mamaya dyan. Naibalik ko na yung board, hindi yung mga kable. Ayan, naibalik ko na yung socket. Okay, tingnan natin ha. Sana pumantay na silang dalawa. Ngayon, bala ka dyan. Hindi ko narinig na nagre-relay. Parang isa lang narinig ko na nagre-relay. Yun lang, baka sira i-relay nito. Wala, hindi ko narinig talaga nag-relay silang dalawa. Tingnan natin, bakit ganun? Ulit. Isa. Wala talaga. Soft start lang yung nagre-relay. Yung dalawa ayaw. Ba't ganun? Parang nasira. Mambira na yan. Yan, normal na siya Kung kanina nasa 0.5 to, ngayon nasa 0.3 na lang siya Nasa 0.3 na lang. Same na sa may kabila yan.
Andito, same lang to. O, ayan o. Di ba? Normal na yung biasing niya, naka-fix bias na rin yan. Ang problema na lang dito, mukhang pababaklasin pa tayo ng dalawang board na to. Hindi ko narinig nag-relay ito. Hindi nagre-relay. Ngayon, bunutin natin tong supply. Pinaka-supply ng amplifier, iwan natin is yung supply ng relay na lang. Na natin kung magre-relay siya. Dalawang board hindi nagre-relay. Ganyo. Isa, soft start. Go, walang nagre-relay. Tayo nito, mambira na yan. Binaklas ko na yung board. Mambira, tuwang-tuwa ako kanina dahil sabi ko hindi na tayo magbabaklas ng board eh. Baklas pa rin. Tingin ko sira talaga yung relay. Tingnan nyo, nakakuha nito, nanguluntoy oh. Nakadikit na to, malamang nakadikit na ito. Nakariktang on na yung relay nito, yung contact niya. Yan oh, nanguluntoy na siya oh. Ngayon, para malaman kung may supply, kung talagang sira siya, kailangan may pumapasok na supply dyan. Pag wala, connection ng problema. Pukatan natin. Ayan. Voltahe. O ayan, meron oh. Nasa 15 pa nga siya eh. Diba? Sira. Malamang dalawang board to. Baklas tayo nito. Pamira na yan. Palitan ko muna to. Tanggalin muna natin to. Palitan natin ng relay. Pinalitan ko na. Saktong merong naiwan ako na dalawa rito para sa dalawang board na ito. Broadway ang pinalit natin. Yan, Broadway 12 volts. Ito yung tingnan nyo nangyari oh. Nasunog na oh. Diba? Nasunog na ito. Malamang nakakontak na to agad. Nakadikit na. Ayan oh. Okay. Ngayon, pinalitan na natin yan. Bago na yan ha. Yung ito, para to dito sa isa. Ngayon, obserbahan nyo kung ano mangyari. Isa, dalawa, o diba nag-trigger na ito. Yung ito, naiwan pa rin. Diba? Okay, ngayon balik natin to sa may heatsink. Pambira na yan. Baklasin natin yung isa. Nakalas ko na rin yung channel 2. Ayan, grabe yung pagkakan nyo. Sunog talaga din oh. Diba? Sunog na sunog din oh. Ito yung isa. Ito yung isa ng itim din oh. Ito yung malala. Oh. Diba? Talagang literal na sunog. Ngayon, palitan natin yan. Broadway, papalit natin. Ito to. Yan, same lang din sa isa. Okay, palitan natin to para proceed tayo. Kasi maglalagay pa tayo ng fuse dito. Naibalik ko na yung board sa may heatsink. Okay, naibalik na yan. Kable na lang kulang. And then, naglagay na rin ako ng fuse dito. Yan, para kompleto na. Tapos, kung saan tayo naglalagay, same lang din ang proseso nito sa may LX20, LX10. Ayan, dito tayo naglalagay. Dito. Tapos nandito. Ayan. Okay. Negative side, positive side dito. Tapos, para makapaglagay kayo ng fuse, angat nyo to. Kasi diode dito eh. Ayan, diode dyan. Ngayon, iangat nyo niya siya dyan. Tapos, barinaan nyo siyempre. Kung meron kayo ganitong klaseng fuse box, akin kasi meron akong ganito eh. Kung wala, alambre pwede yan. Makapal na alambre, patayo na lang. Tapos sinangin mo lang yung fuse, pwede yun. Tapos kung anong fuse ang ginagamit ko rito ay 15 ampere. 15 ampere ang ginagamit ko na fuse dito. Ang ganda siya oh. Diba? May takip pa siya. May isang klase pa akong ganito. Ayan. Tapos, pag nalagyan mo na siya ng fuse dyan, putulin mo siya dyan, katirin mo. Yan ang magiging silbing fuse line mo siya. Same din dito. Okay, pagkatapos yan, balik ito. Yan, hinangin, ibabalik kasi diode yan. So ngayon, hinangin natin to, ibalik natin power supply. Tapos testing tayo. Naibalik na natin yung power supply. Kulang na lang dito is tornilyo sa may heatsink. Hindi, naglagay na ako ng speaker. Yan, naglagay na ako ng speaker, naglagay na ako ng audio input. Pansinin nyo nung nakaraan, kapag pag-on mo, diretso na siya agad umiilaw. Ngayon, obserbahan nyo. Wala na, di ba? Wala na, dalawang channel yan ha. Tapos nag-relay na parehas. Ulit. Isa. Meron na. Okay. Ngayon, ito, naka-play na yung music natin. Channel 1. Channel 2.
Ayan. Naka-fixed bias na ito ha. Inulit ko ha. Tapos naka-fuse na to. Meron na siyang fuse. Ayan. Ayan. And then, wala na. Hindi na pala naka 5 pairs to kasi naka 5 pairs na siya talaga eh. Ayan. Bagong relay. Yung relay niya, ito. Okay. Di ba? Sira. Ayun lang guys, hanggang dito na lang video natin. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang syempre. Malay nyo, may encounter nyo yung ganitong klaseng unit, di ba? Tapos same ng problema tulad sa ginagawa natin dito, eh nakapagbigay idea tayo sa inyo. And then sir, hindi ko alam kung taga saan ito. Okay na yung unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayan, promotion bago tayo magtapos syempre. Shop natin sa Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.